Good news ito para sa ating mga Pilipino dahil pwedeng i-turnover ng Japan ang ilang gamit tulad ng radar sa Pilipinas para ma-monitor pa ang galaw ng China Coast Guard sa palibot ng West Philippine Sea. Kasama ito sa mga napag-usapan nang bumisita ang ilang congressman ng Japan sa Pilipinas. Gumamit pa ng detection technology ang Canada para mabantayan ang pag-ikot ng pinakamalaking Coast Guard ship ng China sa Pilipinas, kabilang ang malapit sa El Nido, Palawan. Para magkaroon ang Pilipinas ng sariling capacity sa ganyang technology, posibleng mag-turn over ang Japan ng defense equipment sa Pilipinas gaya ng radar. Kabilang yan sa tinalakay ng ilang congressman ng Japan na nakipag-meeting dito sa bansa ng ating defense at foreign secretaries at ng National Security Advisor of the Philippines. We reaffirmed the significance of strengthening the cooperation between the Philippine Armed Force and the self-defense forces, including equipment collaboration. Hindi rin natuwa ang mga congressmen ng Japan sa ginawa ng China Coast Guard sa nangyari sa Ayungin Shoal noong June 17. While we are very concerned about China's behavior, we would like to commend the bravery of the Philippine Navy personnel involved in the provisioning. I would also like to extend my sympathy to the personnel affected by the incident. Parehas daw ang nararamdaman ng Japan sa sinasapit ng Pilipinas, lalo't may bahagi rin ng kanilang teritoryo ang inaangkin din ng China. Only that the Philippines is getting is what Japan has been receiving from China in Senkaku Islands and other southwest part of Japan. So in short, we are in the same boat. Kaya pinupush din nila ang version nila ng VFEI, ang Reciprocal Access Agreement sa pagitan naman ng Pilipinas at Japan. Dahil mag-uusap ang Defense at Foreign Secretaries ng Pilipinas at Defense at Foreign Ministers ng Japan. Gagawin yan dito sa Pilipinas sa July 8 at tatalakayin ang ilang defense at security issues. Sa kabila ng malalaking investment ng Russia at China sa kanilang mga militar sa loob ng 2 dekada, ang United States pa rin ang may pinaka-advanced force sa buong mundo. At walang mas totoo pa rito, lalo kung titingnan ang US Air Force. Sa 5 major armed force branches ng Amerika, ang Air Force ang palaging may pinakamalaking budget taon-taon. Sa 2024 lang, makakakuha ito ng $216.1 bilyong na sinundan ng Navy na may $202.6 bilyong. Ang perang ito ay ginagamit para bumili at mag-develop ng pinakamakabagong eroplano, pati na rin sa pagte-train ng mga piloto para ma-maximize ang kanilang kakayanan. Pero ibig bang sabihin nito na hindi matatalo ang US sa himpapawid? Iyan ang tanong na sasagutin natin sa video na ito habang tinitimbang natin ang Air Force ng Amerika laban sa Russian at Chinese counterparts. Sa isang straight fight na walang ibang armed force na kasali, sino kaya ang mananalo? Simulan natin sa mga raw numbers. Taon-taon, gumagawa ang Global Firepower o GFP ng isang bagong annual review. Ina-analyze nila ang mga militar ng 145 na bansa para makabuo ng ranking ng kanilang overall force. Ang US, Russia at China ay nasa ika-1, pangalawa at pangatlong pwesto. At ang tatlong ito ay may kahanga-hangang air forces sa dami ng ari-arian. Simulan natin sa United States. Sinasabi ng GFP na meron itong nakakagulat na 13,209 na eroplano sa stock, bagamat 9,907 lang sa mga ito ang handa para sa labanan. Kasama dito ang 896 na attack types. Isa pa, walang katulad ang US pagdating sa bilang ng mga fixed-wing transports na mayroon ito, isang malaking 957 na eroplano na nakatuon sa paggalaw ng mga sundalo. Pagdating sa mga helicopter, ang US ay may 5,737 military choppers na may karagdagang 1,000 na nakafocus sa atake. Idagdag mo pa ang 695 na special mission planes at mapipicture out mo na ang lahat. Ang United States ay nangunguna sa lahat pagdating sa dami ng aerial assets. At hindi lang yun,
Bukod sa pagkakaroon ng pinakamalaking aerial fleet sa mundo, ang US ay mas mahusay na nagtatransport ng kanyang mga eroplano sa buong mundo kaysa sa kahit anong bansa. Sinasabi ng GFP na mayroon itong 11 aircraft carriers at 9 helicopter carriers na bawat isa ay may kakayahang maghawak ng 12-dosenang aerial assets na maaaring dalhin halos kahit saan. Para sa US, ang pagkakamit ng dominasyon sa himpapawid ay hindi lamang tungkol sa dami ng eroplano at choppers. Tungkol ito sa pagtiyak na ang mga ari-arian na iyon ay makakarating kung saan sila kailangan upang ma-maximize sila. Pero paano naman ang Russia? Sinasabi ng GFP na ang Air Force nito ay humigit kumulang na 1/3 ng laki ng Amerika, na may 4,255 na eroplano sa stock kung saan 2,766 ay handa para sa labanan. Tinalo ito ng US ng higit sa 1,000 pagdating sa mga fighter. Ang Russia na may humigit kumulang 170 mas kaunting attack type na eroplano. Mayroon itong kalahati ng bilang ng mga transport at humigit kumulang 1/4 ng bilang ng mga helicopter. Kaya napag-iiwanan ang Russia ng malaking margin sa halos bawat kategorya. Idagdag mo pa ang kakulangan sa mga opsyon ng transportasyon. Mayroon lang itong isang aircraft carrier at walang helicopter carriers. Kaya hindi ganun kahusay ang Air Force ng Russia kumpara sa Amerika pagdating sa pag-respond sa mga issue sa ibang lugar. Hindi rin masyadong maganda ang kalagayan ng China. Mas konti pa ang mga eroplano nito kumpara sa Russia na mayroong 3,304 na stock kung saan 2,478 ang handa para sa labanan. Mas maayos rin itong nakakabuild ng mga fighter na mayroong 1,207 na nalalapit sa kabuuang bilang ng sa US. At ang 1,854 nito, pero mas kaunti ang mga transport, helicopters at special mission craft nito. Plus, tulad ng Russia, hindi rin pinahahalagahan ng China ang kakayahang i-transport ang mga eroplano nito sa buong mundo. Ang China ay mayroong 2 aircraft carriers at 3 helicopter carriers. Kaya malinaw na mas marami ang sa US kumpara sa Russia o China pagdating sa dami ng eroplano. Pero ang pinaka-interesting sa stats ng GFP ay kahit pagsamahin ang Russia at China, hindi pa rin sila match sa lakas ng US Air Force. Ang 7,559 na eroplano ng dalawang bansa ay mas kaunti pa rin ng 2,000 kumpara sa United States na may malaking advantage pagdating sa kakayahang i-transport ang mga eroplano nito sa buong mundo dahil sa pagkakaroon ng 11 aircraft carriers kumpara sa 3 pinagsamang aircraft carriers ng Russia at China. Ano ang ibig sabihin nito sa atin? Sa isang digmaan na natatransport ang United States ng mga sundalo papunta sa Russia o China, mas magagawang magbigay ng suporta ang US dahil sa mga aircraft carriers nito. Hindi rin ito kailangang mag-alala tungkol sa pagkatalo sa bilang ng mga eroplano. Mayroon itong 3 o 4 na beses na bilang ng mga eroplano na magagamit. Depende kung laban ito sa Russia o China. Pati na rin ang isang malakas na Navy na may kakayahang protektahan ang mga carriers nito sa tubig. Hindi maganda ang itsura para sa Russia o China sa ngayon. Gayunpaman, ang tunay na sukatan ng lakas ng isang Air Force ay hindi lamang nakasalalay sa dami ng mga eroplano. Mahalaga rin ang kalidad. Kaya tignan natin ang ilan sa pinakamahalagang eroplano ng Amerika kumpara sa kanilang pinakamalapit na katumbas sa Russia at China. Simulan natin sa marahil ang pinakasikat na American fighter sa lahat, ang F-16. May magandang dahilan kung bakit desperado ang Ukraine na mag-build ng stockpile ng mga multi-role fighters na ito para tulungan ito sa digmaan laban sa Russia. Ang mga eroplano na ito ay may kakayahang lumipad ng hanggang 500 miles nang hindi kailangang mag-refuel at makapagdala ng 2,000 pound na bomba, kasama ang 2 AIM-9 at 2 AIM-120 na missiles. Mayroon itong 50,000 foot na ceiling at kaya nitong maabot ang Mach 2 na bilis. Ibig sabihin, ang kanilang top speed ay 1,500 miles per hour. Doble sa speed of sound. Mayroon din itong iba't ibang uri.
Ang F-16C ay para sa isang piloto, habang ang F-16D ay para sa dalawa. Nagpatuloy din ang US sa pag-update sa design nito mula nang i-introduce ang eroplano noong 1979 na may mga mas bagong modelo na kayang magdala ng nuclear weapons. Ang F-16 ay hindi ang pinaka-advanced na fighter sa arsenal ng Amerika, pero isa ito sa mga pinakamalawak ang gamit. Kaya ano ang pinakamalapit na katumbas ng Russia at China sa F-16? Para sa Russia, ang sagot ay ang MiG-29. Nag-take flight ito 2 taon bago ang pagpapakilala ng F-16, bagamat hindi ito inilagay sa active military service hanggang 1983. Ang MiG-29 ay kayang magdala ng 2 R-27 na medium-range missiles, kasama ang 6 na R-60 at R-73 na short-range missiles. Kaya rin nitong dalhin ang mas mabibigat na bomba ayon sa Air Force Technology News, kayang magdala ng hanggang 6,613 pounds na bomba. Kaya mas malakas ito kaysa sa F-16. Tama ba? Hindi rin ganun kasigurado. Bagamat ang MiG-29 ay may mas malakas na firepower sa aerial party, ang mas mabigat nitong timbang at mga makina ay nagbibigay sa kanya ng ilang disadvantages. Sa isang straight race, ang F-16 ay may 200 knots advantage sa speed, pero sinasagot ng MiG-29 ito sa pamamagitan ng kahangahangang maneuverability na makakatulong sa kanya na subaybayan ng F-16 sa isang slow speed na labanan. Pero ang mga araw ng dogfighting, bagamat hindi pa tapos, ay hindi na katulad noong 1980s. Ayon sa Eurasian Times, mas magaling ang radar system ng F-16 sa pagbibigay ng situational picture sa kanyang piloto, kaya nakikita nila ang kalaban muna at binabaril sila bago pa makipag-engage sa isang dogfight. Plus, mas mabilis magamit ng MiG-29 ang fuel dahil sa malakas nitong makina, kaya hindi ito kayang manatili sa himpapawid kasing tagal ng F-16. Dagdag pa rito, mayroon lang ang Russia ng humigit kumulang 600 MiG-29 sa stock. Nawalan sila ng ilan sa Ukraine at lumalabas na ang F-16 ang nanalo. Mas maganda ba ang kalagayan ng China? Ang pinakamalapit nilang katumbas sa F-16 ay ang J-10 Vigorous Dragon, isang multi-role tactical fighter na pumasok sa serbisyo noong 2005. Gamit ito sa single at double seat configurations tulad ng F-16. Tulad din ng F-16, ang J-10 ay maaaring umabot ng bilis na Mach 2 pati na rin ang may kahangahangang range. Maaari itong manatili sa hangin para sa 1,150 nautical miles bago ito kailangan mag-refuel. Sa ibabaw, magiging katumbas ito ng J-10 sa F-16. Pero hindi ito ang kaso. Hindi na natiling stagnant ang F-16 mula noong ito ay ipinakilala noong late 1970s. Pinabuti ito ng US Air Force ng ilang beses, kabilang ang pag-equip sa eroplano ng mga new generation radar, sensors, at technology armed forces. Mayroon pang ang tiyak na proyekto na nakatuon sa mga pag-upgrade na ito, ang Service Life Extension Plan o SLEP. Salamat sa SLEP, ang F-16 ay magiging flyable hanggang sa hindi bababa sa 2040 na may mga bago at upgraded na bersyon ng mga multi-role fighters na ito na may teknolohiya na ginagamit sa F-35. At muli, ang kalamangan sa bilang ay naglalaro na mayroon lang ang China ng 565 J-10s kumpara sa libu-libong F-16s na mayroon ang US Air Force. Kung hindi nag-evolve ang F-16, ito ay magiging katumbas ng MiG-29, pero salamat sa patuloy nitong mga iterations, malamang na superior ito sa multi-role fighter ng Russia. Ngayon, palitan natin ang focus sa mga jet na may kakayahang mag-stealth. Para sa United States, ang F-22 ay maaaring ang pinakamahusay na stealth fighter na mayroon ito. Sa 62 feet at may 44 foot na wingspan, mas malaki ito kaysa sa F-16. Mas mabigat din ito na tumitimbang ng 43,340 pounds kapag walang laman.
Ang jet ay maaaring tumama ng Mach 2 na may super cruise capabilities at may 1,600 nautical miles range. Ito rin ay lethal. Ang fighter ay may kasamang M61 at 220mm cannon, pati na rin ang mga side weapon base na maaaring magdala ng AIM-9 heat-seeking missiles. Hanggang sa 6 na AIM-120 radar-guided missiles ay maaari ring i-load sa eroplano, pero ang makina ang tunay na standout. Ayon sa opisyal na website ng US Air Force, ang mga makina ng F-22 ay lumilikha ng mas malakas na thrust kaysa sa anumang iba pang fighter plane na siyang susi sa pagpapahintulot nito na mag-cruise sa bilis na Mach 1.5 nang hindi nag-engage ng afterburners. Pero hindi rin masyadong malayo ang Su-57 ng Russia sa mga specs na iyon. Kaya rin itong tumama ng Mach 2 kahit na ito ay medyo mas malaking craft sa halos 66 feet at may wingspan na humigit kumulang 46 feet. Ang problema ay ang Su-57 ay nakaranas ng ilang mga problema sa produksyon. Sinasabi ng national interest na ang isang production crash ay naglimita sa kakayahan ng Russia na lumikha ng mas maraming stealth jets at kahit na mayroon na ito, nakakaranas pa rin ito ng mga issues. Bagamat magkatulad sa mga specs, ang Su-57 ay naiiwan pa rin sa likod ng F-22 pagdating sa kakayahang magmaniobra at stealth. Kapansin-pansin din na hindi ginagamit ng Russia ang Su-57 sa kanilang digmaan sa Ukraine, kahit na ipinagmamalaki ng Moscow na ito ang pinakamahusay na combat aircraft sa mundo. Kaya may tanong na hindi pa nasasagot dito. Totoo ba ang hype ng Russia sa Su-57? Wala pa tayong mga sagot, kaya nasa kamay na ng China na subukan at kunin ang korona ng F-22 bilang pinakamahusay na stealth fighter sa mundo. Pero tulad ng Su-57, ang mga pag-angkin ng China ng kanilang kahusayan ang ating pinagbabasehan kaysa sa totoong data. Alam natin na ang J-20 ay mas malaki kumpara sa F-22 base sa Warrior Maven. Gayunpaman, halos magkatugma ang kanilang fuselage. Mayroon itong dalawang exhaust ng engine at katulad na porma ng katawan sa F-22. Pero wala itong super cruise capabilities na nagpapalabas sa F-22. Ibig sabihin, hindi ito nakakalapit sa mga stealth operations. Sa kabuuan, ang F-22 ay maaaring lumipad sa bilis na Mach 1.5 nang hindi gumagamit ng afterburners na nagbibigay ng posisyon nito. Sa aming kaalaman, hindi ito kaya ng J-20. Ang China ay nag-angkin na mas mabilis ang J-20 na maaaring umabot sa bilis na Mach 2.55. Pero hindi pa napatunayan ang mga pag-angking ito. At dahil ginagamit ng US ang F-22 bilang isang aerial quarterback na nagdidikta at nagkokontrol ng mga operasyon, ang mas mabilis na top speed ay hindi maaaring magbigay ng malaking kahalagahan sa operasyonal. Kaya mukhang maaaring magtala ng panibagong panalo ang US sa kolumna ng teknolohiya. Ngayon, tingnan natin ang isang fighter na bahagi ng hinaharap ng US Air Force, ang F-35. Ang pinakabagong 5th generation fighter ng Amerika ay papalitan eventually ang F-16 bilang go-to multi-role jet ng bansa. Pero ang pagpapalit na ito ay magtatagal pa. Sa ngayon, alam natin na ang jet na ito ay maaaring umabot sa top speed na Mach 1.6 at maaaring lumipad ng 1,200 nautical miles gamit lamang ang internal fuel. Ito rin ang isa sa mga iilang eroplano sa arsenal ng Amerika na hindi lamang ang Estados Unidos ang nag-develop. 8 pang ibang bansa, kabilang ang UK, Netherlands, Canada, Denmark, Turkey, Italy, Australia at Norway ang nag-ambag din sa disenyo. Ginagawa ang F-35 na icon ng international cooperation. Nagdadala rin ito ng maraming advanced na teknolohiya. Makikita ito sa helmet-mounted display system na nagbibigay ng impormasyon sa targeting at combat intelligence sa mga piloto habang sila ay lumilipad. Hindi nakakapagtaka na ang Department of Defense ay nagplano na mag-deploy ng 2,500 na F-35s na may kabuuang halaga na higit sa $1.7 trillion sa buong buhay nito. Mayroon na itong humigit kumulang 450 sa field.
Pagdating sa Russia at China, dala nila ang Su-35 at ang J-35 sa aerial theater, bagamat hindi perpekto ang mga paghahambing. Halimbawa, ang F-35 ay dinisenyo para maging isang stealth fighter, samantalang ang Su-35 ay mas malakas bilang isang straight fighter. Pero tulad ng nabanggit namin kanina, maaaring maglaro ito pabor sa F-35. Ang mga piloto ay unti-unting lumalayo sa dogfighting at pabor sa see first, then shoot na approach sa aerial combat, kaya malabong makipag-engage ang isang F-35 sa isang Su-35 ng isa-isa at hindi sa pilitan. Mas malamang, ayon sa Eurasian Times, na atakihin muna nito ang Su-35 bago malaman ng target na ito'y nandyan o subukang tumakas kung ito ay nanganganib na mapilitan sa isang dogfight. Pagdating sa J-35, nakilala rin bilang Shenyang FC-31, konti lang ang alam tungkol sa fighter ng China. Bagamat ito'y napapabalitang ngayon na idineploy sa mga aircraft carriers ng bansa. Bago pa lang ito sa combat, kaya mahirap talagang ihambing kung paano ito makakasabay sa F-35. Gayunpaman, nagbibigay ang national interest ng ilang snippets ng impormasyon na ang pinakakapanapanabik ay ang balita na tila balak ng China na ibenta ang J-35 sa mga bansang nakakakita sa F-35 na masyadong mahal. Ito'y nagpapahiwatig na hindi ganun ka-advanced ang teknolohiya ng J-35 kumpara sa kanyang American rival, bagamat hindi rin ito pahuhuli. Mayroon itong mekanismo ng paglipat ng pakpak at gumagamit ng catapult launch bar, pati na rin ang kakayahang mag-take off mula sa isang aircraft carrier. Pero bukod doon, hindi masyadong maraming impormasyon. Naniniwala ang mga opisyal ng Amerika na malamang na magagawang harapin at talunin ng J-35 ang mga 4th generation fighters tulad ng F-16. Pero kapag itinapat sa F-22 o F-35, maaaring maikli ang kakayahang ito. Isang bagay mula sa paghahambing ay malinaw. Bagamat mayroon na rin ng China at Russia ng kanilang sariling 5th generation fighters, ang F-35 lamang ang may napatunayan na kakayahang makipaglaban sa ngayon. Karamihan sa alam natin tungkol sa J-35 ay chismis na may Su-35 na lumalabas na idinisenyo para sa isang uri ng air combat na mabilis na nawawalan ng steam sa termino ng kanyang strategic use. Sa ngayon, naglimita tayo ng ating focus sa mga fighter jets. Bagamat sila ang pinaka-glamorous na eroplano sa arsenal ng Air Force, malayo sila sa tanging mga nagmamatter. Ang mga bomber ay mahalaga rin, lalo na para sa pagsuporta sa mga ground troops o sa pinakamasamang kaso, pag-drop ng nuclear weapons sa isang kaaway. Dito pumapasok ang B-2 Spirit para sa United States, isang multi-role bomber na kayang mag-drop ng parehong conventional at nuclear bombs. Ang B-2 ay operational na simula noong April 1997. Grabe sa laki ito, tumitimbang ng 160,000 pounds kapag walang laman. Pero kaya mag-take off sa maximum na timbang na 336,500 pounds. Pwede itong magkarga ng 40,000 pounds na payload at umabot sa mataas na subsonic speeds. Tungkol naman sa range, sabi ng US Air Force, isang salita lang ang dapat tandaan, intercontinental. Sa kasalukuyan, walang tunay na katumbas ang Russia sa B-2 Spirit. Ang Su-34 fallback nila ay isang pinagsamang fighter-bomber na kaya mag-carry out ng bombing runs sa medium range. Pero hindi ito kasing laki ng B-2. Ibig sabihin, hindi rin ito makakakarga ng parehong bigat ng payload. Isa pa, hindi rin ito makakalipad ng malayo. Siguro, kaya wala talagang direct counterpart ang US Air Force sa F-15 at F-111 kasi hindi naman talaga kailangan. Sa kabilang banda, ang pinakamalapit na katumbas ng Russia sa B-2 ay ang Tu-160. Pumasok ito sa produksyon noong 1970s pero hindi ito nakita ng serbisyo hanggang 1987. At kahit noon, napakakaunting units lang ang ginawa ng Russia kaya halos wala itong impact sa kanilang Air Force. Ang Tu-160 ay mas mabilis pa nga kaysa sa B-2 pero mukhang dahil sa mataas na production costs at kakulangan ng utility, hindi nila ito pinupush.
Kahit kaya ng 2160 na umabot ng 1,380 miles per hour kumpara sa 630 miles per hour ng B2, pati na rin ang may stealth capabilities, ang totoo, 20 lang ang meron sila nito. Ibig sabihin, hindi talaga nila nakikita ang halaga ng pagsabay sa US sa ganitong eroplano. Sa China naman, ang pinakamalapit na katumbas nila ay ang Geon H6. Pero, madaling sabihin na panalo na agad ang US dito. Wala sa H6 ang stealth capabilities ng B2 at kalahati lang ng range nito, mga 3,720 miles kumpara sa 6,900 ng B2. Medyo mas mabilis nga ito at mas kaunti ang crew na kailangan, pero dahil mas makitid ito, limitado rin ang payload na kaya nito. Sa video natin ngayon ay maishishare nga ako sa inyo na 10 legit loan application na talagang mabilis tayo ma-approve. Kasama sa listahan ay ang Mabilis Cash. Matagal ko na rin tong na-try itong Mabilis Cash na ito. Highly recommended ko ito sa iba, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang. Legit talaga ang loan app na ito. Sobrang bilis din ito mag-disburse ng mga loan. Kaya talagang one day lang makukuha mo kagad. Dito sa Mabilis Cash, mabilis ko lang natapos mag-fill up ng application ko. At the same day, naku sobrang bilis talagang mag-disburse at take note, walang mababawas dito sa ilo-loan mo. Buong-buo mo siya matatanggap. Pwede ka nga pala dito mag-loan ng up to 25,000 pesos.